si Baby Trudes, yung 15 years old na grade 8 student na nawawala noong pang April 17 and then natagpuan pong patay sa isang abandonadong bahay. Yung bangkay po, decomposed na sa panahon na natagpuan siya po. Sa ngayon po, dalawa yung person of interest natin. Nagtatago po sila. So, hindi namin nakausap. Ang mga account na yung pag-discovery ng body ng biktima, binlock nila yung FB nila. So, Palitin natin ang mundo nila. Nagtatago kanyo eh. Number 1 persons of interest, JV Rivera Gonzaga, boyfriend ng biktima na nagtatago na. Pangalawa, TJ Villarin. You're not a suspect. We're not saying na involved kayo sa krimen. Kailangan ninyong cooperation. Pumunta kayo sa pulis. Sa halip na kayong magtago, makipagkita kayo sa ating PNP. Tututukan po namin itong kaso. Huwag niyo po ibaba ang telepono. Meron po kaming ibibigay na tulong sa inyong personal. Salamat po, sir. Unang-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay pong muli sa pagkamatay po ng inyong kaanak na si Ma'am Baby. Kamusta po kayo ngayon, Nanay? Mabuti naman, Mama. Pasalamat kami kay Serapin na natulungan kami sa aming problema ngayon. Maski kahirap, pasalamat kami sa mga problema namin. Tinulungan kami. Kumbaga, di pa niya talaga totally tanggap na ganun ang mangyayari sa kapatid ko. Kasi di rin naman niya nasahan na mangyayari ito sa amin. Yung anak ko, ang sabi lang niya, nanghingi lang yun siya ng pira para maghulog ng bindo ng wifi. Pagkatapos, hindi na siya nag-uwi. Yung sinabi sang asawa ko, hanapin ninyo yung kapatid mo kaya hindi nag-uli sa bahay. Ang sabi ng anak namin, mag-uwi na to pa oy. Ay, sumabay lang to sa yung mga kapatid, yung kasama niya sa mga estudyante siya, yung ano. So, bakit hindi siya nag-uli? Ano nga, masakit lang para sa akin, ma'am. Hindi siya nakauli noon sa bahay. Pagkatapos, naghanap kami ng mabuti, palaging malayo. Nandyan palagi siya sa doon. Sana nakita namin, wala na. Anong una niyong naging reaksyon nung nakita niyo na siyang, kumbaga parang decomposing na eh, sa 6 months na yon? Before nun, di po namin talaga alam na, kumbaga, confirm na kapatid namin yun. Tinawagan ko si mama, pinapunta ko siya sa police station kasi kinakabahan na talaga ako. Kaya tinawagan ko si mama. Kaya yun, pumunta siya kaagad. Then, sinamahan siya ng pulis doon sa pinangyarihan ng krimen. Tapos, kinonfirm niya po na kapatid ko. Yung mama ko, hindi ko makausap kasi iyak ng iyak. Ako naman, may iyak din pero pinipilit ko talagang pigilan sarili ko kasi paano naman kung pati ako, maaano din. Kaya yun, sabi ng pulis, umuwi ka muna dito ma'am kasi mama mo di makaano ng maayos. Kaya tinawagan ko yung asawa ko, umuwi kami kaagad dito. Nung nabubuhay pa si Baby, kamusta po siya, Nanay, bilang inyong anak? And syempre, bilang kapatid din sa inyo, Ma'am Marjorie. Ano, ma'am, mabuti man siya, mamabait siya nga bata, ma'am. Kapag sinabi ko sa iya, tutulong man siya sa akin, wala man siyang anong problema. Kapag sinabihan siya siyang ate, tutulong man siya lang malapit sa iyang ate. Ano ma'am, wala naman akong problema sa kanya kasi sa tuwing may kailangan ako sa kanya, nandiyan naman siya kaagad, di naman din siya maghihindi, ganun. Mami, ano yung pinakamamimiss mo sa anak mo? Sobrang miss ko naman ang anak ko, ma'am. Parang hindi ko matanggap yung sakit, ang hirap mo. Yung mawala siya. Gaano po kayo naapektuhan nitong nangyari, Mami? Tagal na, ma'am. Hirap siya, ma'am. Hindi ko naging makaya yung anak ko mawala kasi makatulong siya sa akin, ma'am. Anak ko, sila galing ang makatulong sa akin. Wala na isang dalapitan. Ito lang ang aking anak. Wala akong lang kasumbuhan sa mga problema. Yun lang ang mga anak ko. Sobrang sakit, ma'am. Sobrang hirap talaga tanggapin, ma'am, kasi kumbaga, since ano pa lang siya, ma'am, ako na sa kanya, alaga, baby pa, hanggang sa lumaki talaga siya. Sobrang sakit po talaga tanggapin, ma'am. Hanggang ngayon po, hirap pa po talaga. Pinipilit lang talaga namin na tibayan yung loob namin para, syempre, ma'am, may anak din ako, may pamilya din ako. Paano naman? Kung magpapa-apekto talaga ako. Sasaktan din kami, ma'am, ako, pero kinakaya. Ano na po ba yung update from the PNP? Sila po ba ay continuously nakikipag-usap sa inyo? Nakikipag-communicate na po sila. Gaya kahapon, in-explain na po nila yung mga anong dapat gawin. Intindihan naman po namin yung suspect.
huli na din po. Paano siya nahuli? Sumurrender po siya, ma'am. Kumbaga, kinuha po siya dun sa side ng papa niya. Kinuha siya ng magulang niya para sumuko po dito sa police station ng Daak. Nabanggit po sa atin before na dalawa po yung POI. So, isa po si JV and then si TJ. So, sino po ba dito yung suspect sa nangyaring pagkamatay ni Baby? Si TJ Tejero po, ma'am. Siya po yung umatay sa kapatid ko mismo. Sumurrender po siya sa police, ma'am. Ilang araw po yun pagkatapos po nung pag-uusap nyo ni Sir Rafi? 4 days ata, ma'am. 4 days to 5 days ganyan bago siya sumuko. Sinubukan niyo po ba siyang tanungin kung bakit niya nagawa yung bagay na Yes, yun? ma'am. Kinausap po siya ng mama ko. Di naman po siya sumasagot. Nakatingin lang po siya sa taas. Ma'am, sa ngayon po, ano po ba yung decision niyo po para po dito sa kaso ni Baby? Hindi po kami papayag na or i-arreglo man ba or ano ba. Papatuloy talaga namin, ma'am, hanggang sa makuha namin ang hustisya ng kapatid. Nana Evangeline and Ma'am Marjorie, gaya nga po ng pinangako po ni Sir Rafi Tulfo, tututukan po natin itong kaso hanggang sa makamit niyo po yung hustisya. And bukod po doon, pinangako rin po niya na personal po siyang magbibigay ng tulong po para sa inyo. So, if you don't mind po, Ma'am Marjorie, magkano po ba ang inyong naging gastos doon sa pagpapalibing kay Baby? Sa ngayon po, ma'am, nanghiram po kami ng panglibing niya worth of 15,000 po yun. So, ibig sabihin po, hindi pa po yun bayad ngayon. Hindi pa po. Don't worry po, ma'am, dahil sasagutin na po ni Sir Rafi yung utang nyo na 15,000 pesos at para hindi nyo na rin po intindihin pa. And bukod po doon ay meron din po siyang pinapaabot na tulong na 20,000 pesos po para po sa family ninyo. So, ma'am, ito po, tanggapin nyo po lahat ng ito worth 35,000 pesos. Maraming salamat po, ma'am. Lalong-lalo na po kang Sir Rafi Tulfo. Idol, maraming salamat po. Siguro kung di po dahil sa inyo na di po narating tong balita, di po namin alam kung papatuloy pa ba namin yung kaso, ma'am. Salamat kay Sir Rafi nga sayang tulong sa amin. Yung anak ko, kung hindi pa siguro sa kay Sir Rafi, hindi yun matuloy ang kaso ng anak ko. Bibi, sana hindi pa matapos yung kaso, masurrender na natanan yung naghasa sa'yo. Sana makulong na sila tanan, parang makapahuway ka na. Bi, kung asa man ka karon, iyaan mo, Bi. Huwag ka na malungkot. Nandito naman ako para kay mama. Ako na lang lahat sa pamilya natin. Sa kung asan ka man ngayon, sana maging masaya ka kasama ng pating Panginoon. Tuloy-tuloy lang natin ang kaso. Sa makamit natin ang hustisya, ganun lang. Sir Rafi, maraming salamat po, lalo na po sa financial. Para sa aking pamilya, malaking tulong na po ito. Sir Rafi, salamat sa inyong tulong. Yung pinadala mo sa akin, pasalamat kami sa iyo, makabayad na kami sa mong pinahiram nga pera para makalibing sa anak ko. Salamat kayo, Sir Rafi, sa tulong ninyo. Matapos ang 6 na buwan na pagkawala ni Baby Trudis ay natagpuan mismo dito sa abandonadong bahay na ito ang kanyang naagnas na bangkay. Ayon sa investigasyon, ito ay natagpuan ng ilang mga bata na nangunguha lamang ng prutas dito at kalaunan ay kinumpirma din ng pulis na bumili mismo ng bahay at lupa na ito. Ayon din sa suspect, dito rin niya ginawa ang krimen kung saan pinatay niya itong ating biktima. That time, ma'am, nagipagkita ako kay Trudis noong gabi. Ang sadya ko lang sa kanya ay kunin ko ang damit na naiwan ko sa kanilang bahay. Tapos noong pagdating ko sa bahay nila, nakita ko doon si Trudis sa kalsada, malapit sa kanilang bahay. Pagbaba ko, may kachat siya, hindi ko alam kung sino. Tapos maya-maya, may isang lalaki na dumating noong una. Hindi siya makit kasi nasa madilim siya at lumapit doon si Trudis sa lalaki.
Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Naisipan ko na lumapit sa kanilang dalawa at hindi ko sinadya na ilawan ang mukha ng lalaki. Nakausap ni Trudis, nakita ko ay mayroong siyang tattoo sa mukha. Inimbita si Trudis ng lalaki na makipag-inom doon sa 7-Eleven. Gusto pa nga sana ako isama ni Trudis pero tumanggi ako. Sabi ko kay Trudis, huwag ka na lang sumama. Sabi saglit lang daw sila kasi mag-iinom lang, yun lang. Ang huli naming pag-uusap kasi umuwi na din kami sa kasama ko. So ito bang lalaki na to ay kilala mo or hindi talaga? Hindi po. Ano lang, namumukhaan ko lang siya. Naalala mo kung ano yung itsura niya at na-identify mo ba ito sa mga pulis? Yes po. Anong pinaka natandaan mo sa kanya? Yung tattoo niya sa mukha, And then, anong itsura niya? Malaki ba siya? Maliit? Payat? Mataba? payat. Mga anong oras yun sa palagay mo? 11 to 12. Naaraan na. 11 to 12 gabi. Yes po. Okay? So, si Trudis noon ay pinakilala ba sa iyo yung lalaki o hindi? Hindi po. Nung pina-identify sa iyo ng police, sinabi ba sa iyo kung ano na yung pangalan ng lalaki? Yes po. Anong pangalan ng lalaking nakita mo? TG. TJ. Siya ba ay, kumbaga, nakikita-kita mo na nakasama si Trudis dati or first time mong nakita siya nung time na yun? First time ko lang po nakita. So, nung time mong tumanggi ka na kay Trudy, it's na sumama ka doon, ano yung sunod na nangyari? Umuwi na kami kasama ng kaibigan ko. And then si Trudis, saan pumunta noon? Umuwi ba siya sa bahay niya or sumama siya doon sa lalaki, papunta doon sa 7-Eleven? Sumama siya sa lalaki. Nagpaalam na rin sa'yo si Trudis. Una mi umuwi. Nauna kang umuwi. Oo. And then, nung pagka-uwi mo, saan pumunta si Trudis? Bumalik ba siya sa bahay nila or tumuloy na sila ng lalaki niyang kasama papunta doon sa iinuman nila? Tumuloy na sila doon sa 7-Eleven na mag-inom sila. Ito na yung huling pagkakataon na nakita mo siya. Yes po. Ito bang si Trudis ay may boyfriend dati o wala? Meron po. Kilala mo yung boyfriend niya? Oo. Sino yung boyfriend niya? Ano lang to niya. Ex na to niya pero nagaano nagyapon sila. JV man ang ngalan at JB ang pangalan ng kanyang boyfriend dati. yes po. Nakikita mo siya lagi na magkasama sila. Yung time lang po na may kalingawan doon sa Laak. Doon mo lang siya nakita. Oo, na magkasama sila. Pero nung gabing nawala si Trudis, nakasama itong si TJ din, hindi mo nakita doon si JV. Hindi po. Kumbaga dalawa lang sila ni Trudis tsaka si JV. Yes po. Puntahan namin siya sa kanila, doon sa Surigao. Hindi namin alam kung saan yung location. Pumunta kami sa Surigao mga around 11 AM na yun. Sunday. Wala talaga sa isip ko na siya talaga. Kasi wala talaga siyang inaamin sa amin. Tapos pagdating namin doon mga 5 PM na ata yun, dumating kami sa Surigao na wala kaming contact, hindi namin siya kinontak baka kasi aalis siya. Pag sinabihan namin pupuntahan namin siya. Surprise talaga. Nagtanong-tanong lang kami doon. Hanggang nakita talaga namin siya doon. Pagkatapos sabi ko sa kanya, uwi tayo. Pati yung mama niya, uwi tayo. Sumama naman siya, di namin siya pinilit. Sumakay siya sa sakyan. Wala talagang pilit na namin sa kanya. Kusa talaga siyang sumama sa amin. Tapos pag gabi na kami nakauwi dito, dinala namin siya diretso sa police station. Hindi namin siya inuwi sa bahay para diretso na siya interview. Kasi nga sa amin talaga, ma'am, sabi ko sa kanya, TJ, pag yung nalalaman mo, sabihin mo na. Sabi ko sa kanya, oo lang siya. Hindi talaga niya inamin sa amin, ma'am, kahit nasa sasakyan, hindi talaga. Ang sa akin lang, kukunin ko siya para malinis yung malinis talaga yung pangalan niya. Yun yung nasa isip ko talaga, malinis yung pangalan niya. Na-shock na lang talaga kami. Umamin siya. Siya lang daw gumawa. Shock talaga. Tinanong ko siya, ikaw ba talaga? Sabi niya, OT. Ano raw po yung dahilan kung bakit niya pinatay yung bata? Ma'am, ang sabi kasi niya, ma'am, sa bullying, binubuli yung niya, yung asawa niya. Ganun, sabi niya. Siya nagsabi.
As a result sa atong in-depth investigation conducted by our investigator on case, so far, positive na yung update natin ngayon, which is yung persons of interest natin dati, as divulge natin, divulge man yun, si TG Tejero. Kasi siya lang yung last na persons na last 10 na nakita sa ating, yung witness natin na minor din. Then, nagkalaunan, nagkandak kami ng in-depth investigation. Then, nagkataon nga gusto namin kunan ng statement to shed lights para at least man lang kung wala talaga siya kasalanan during that time, maibigyan niya yung informasyon. So, pinuntahan namin yung bahay niya, bahay ng kalibin niya sa barangay Imelda. Wala na siya doon. Kaya malaking porsyento na posible siya talaga. Kasi siya man yung last na wala man yung, buti pa sana pag nakuha natin yung statement niya, then sabihin niya na si ganito, si ganon ang last na kustodiya ng victim, maputol. So, ibig sabihin, siya yung last 10, siya yung person of interest. Then nagkataon, nga itong si suspect natin, si TG Tejero, one of his relative, yung kung saan nangyari yung krimen natin, nag-personal message sa akin. Then sabi niya, sir, may mga baka pwede makatulong sa investigasyon. So sige, mas mabuti kasi mag-collaborate tayo, mag-conduct tayo ng investigation, magtulungan tayo para at least makuha natin yung justice ng biktima. Then after noon, nagpunta siya dito. Sabi niya, puntahan kita sa bahay mo. Sabi ng yung pork leader. Sabi ko, doon tayo sa stasyon. Nagpunta siya dito, November 9 ng umaga, nagpunta siya dito. Akala ko dala na niya yung suspect. Hindi niya na-convince yung suspect pa na magdadali dito kasi may alibay siya. Kaya nagpunta siya dito, sinabihan ko siya na i-convince natin yung kamag-anak pa niya. Sinabihan ko siya na i-convince natin to make it sure na kung siya, pagtulungan natin, gawa natin ng yung affidavit of voluntary surrender. May isa na person of interest, which is yung boyfriend ni Bibi Trodes na si JB Rivera. Then upon thorough investigation din, kinandak natin yung information with investigator case. Kinuha din namin siya ng voluntary niya na statement. Sa pinagtagpi namin, negative man sila, hindi sila nagka-meet during that time. Yung mother ng suspect at saka yung procurement na puntahan nila yung suspect si TG Tejero. Doon kasi nakatira sa Surigao, Lianga, Surigao. So pinuntahan nila, comes out na mga nag-chat sila sa akin, nag-PM sila sa akin through Messenger na mga 6 PM, sabi nila sa akin na, sir, positive sila, dala namin si yung anak niya, TJ. At the course of the interview and inquiry, gano'n talaga siya, na-admit siya. Wala kaming force na ginawa, wala kaming purely inquiry lang. Sabi niya na nag-confuse talaga siya na siya yung suspect. Kasi siya yung kibali yung responsable sa nagawang krimen. May autopsy naman natin yung result. Cause of death natin, ma'am, is probably asphyxia by ligature strangulation. Ibig sabihin, nag-match yung investigation natin na yung suspect is at the first place yung chinok siya, nag-choke siya, then after that nagkuha siya ng sling ng ID sa kabilang kwarto to tied around baling niya, tinali niya sa leeg. Then yun yung cause ng kanyang dati man silang as noted, dati silang boyfriend girlfriend, even though minor sila. Or ibig sabihin, ex na yon, 2024 daw. After nun, may naman sila, may contact pa pala sila. May contact sila through chat, nag-chat din sila. Anytime na mag-chat sila, gano'n. Then nagkataon nun, at yun na time, nag-inuman yung magbarbarkada nyo. As per statement niya, ma'am, nag-inuman daw sila sa may banda sa 7-Eleven. After nun, more or less, tatlo or apat sila. Then after nun, sinat niya si Trodes. Pag-chat ni Trodes, siguro may reply siya na, sige, puntahan mo ako dito or na. Which is yung time na yun, 11 almost, 11 PM mahigit, nag-match din sa statement ng witness natin na yun na time na kinuha siya sa harap ng mismo ng bahay nila. Nag-inuman sila continue. After ng mga 1 AM na, sikalisa na yung friend niya at saka dinala niya si Bibi Trodes sa abandon na bahay. Alam kasi niya yung abandon na bahay niya kasi bahay dati yun ng lola niya. Umamin din po ba itong si TJ na ginahasa niya yung biktima or hindi po? As per statement din, ma'am, dininay niya. So ito pong si TJ ay umamin siya na ngayon na siya lang ang gumawa ng krimen. Okay. Si TG Tejero, ma'am, as per legal process din, underage siya. Ibig sabihin, he is still in the custody of turnover namin sa MSWD. Consult talaga kami sa fiscal, sa fiscal's office regarding the disposition sa suspect natin. Sabi ng fiscal natin na yung
case natin is not siya subject for increased proceeding. So ibig sabihin, hindi pwede natin to outright na tulihin yung suspect kasi hindi man yan increased proceeding. Yung suspect, yung proseso sa filing of case natin is through regular filing, no? Ibig sabihin, lahat ng mga ebidensya dapat kunin muna natin. Then ganito kasi yung case, ma'am, is posible ma-file namin yung kaso is murder kasi hindi na-establish yung kasong rape. Pero yung murder is ganun din ang penalty, 20 years and 1 day to 40 years or reclusion perpetua. No, ibig sabihin, or life imprisonment. So, na-establish pa natin yung siya lang man murder ang file kaso natin. Nagpapasalamat po kami, ma'am, sa kanya, sa tulong niya simula pa nung nakita yung katawan ng kapatid ko hanggang sa autopsy. Si sir kasi yung nag-process, ma'am. Yeah. Walang Thank you problema, talaga, trabaho sir. namin yun. Papasalamat din ako sa pamilya kasi cooperate din sila throughout the case natin, sa kaso natin. Then, condolence sa inyo. Ginawa namin yung part namin to immediately take action. Take cognizance sa case as part sa PNP. Hindi ibig sabihin na ginawa namin yun as PNP. Ginawa namin yun as public servant at ginawa namin yun as just in case na halimbawa pamilya namin yung may mangyari. No? With regards sa update po sa ating CICL po, since sa turnover po ng PNP din sa amin, so dito siya sa amin for temporary protective custody while the case is ongoing. So since na dito sa amin, maghihintay kami ng next na move kung kailan po ang the next activity na po na mag-proceed na po sa next na activity na kami na mga social worker naka-assign na case manager, sabayan naman po yung yung CICL natin, yung minor. Then upon may court order na kasi doon sa facility kasi pang lahat ng mga CICL reformation center or any facility na kina-coordinate o gina-collaborate namin if available yung slot, so doon siya papunta yung CICL for yun nga para mabigyan ng gabay or para to renew mismo sa iyang kaugalingon, sa iyang self. So kami, we have to follow what is the requirements needed para ma-expedite po yung placement ng bata doon mismo sa facility o center. Kasi doon sa center, mabigyan talaga siya ng yung intervention. So mula pag gising until pag yung matulog, may na parang itinerary activity ng CICL naka-in place na doon sa isang facility kasi naka-built in na talaga kung ano talaga yung mga dapat nilang gawin, yung mga obligation nila. And since voluntary surrender yung child, yun nga sinabi ko sa na kailangan tayong maghintay kasi may due process niyan, may proseso. So even sila yung family, yun ng bata, kailangan din yung pasensya na dapat maghintay tayo kung kailan naman yung move ng kaso, kailan tayo dapat nandun para to support para sa isang kaso. So kami as social workers, nandun talaga kami to assist and provide intervention. And for the meantime, yung CICL under our protective custody is our also a moral obligation to protect. Hindi naman po din namin na may negotiation sa parent na ibigay, but the parent na yung rejected because of the reason behind is the security and safety. Iba naman pag nandoon sa community, baka naman pagkapistahan. So, rest assured sa family ni Ingada na the CICL is under our protective custody while the case is ongoing. At saka naman, nandito naman sila sa Laak, always naman mag-coordinate sa amin. Pupunta kayo dito para malinaw to clarify that issue. As I said, rest assured na we will do our best, our obligation.
Rafi, magpasalamat ako sa iyo sa tulong mo o sa anak ko. Sa dakong tulong mo, Sir Rafi, yung ginawa mo sa amin, maraming salamat po, Sir Rafi po. Sana matuloy yung kaso po, yung sa anak ko po. Sir Rafi, thank you so much po sa lahat ng tulong niyo sa amin, lalo na sa pamilya ko. Dahil ngayon po, forwarded na po yung case ng kapatid ko, sir, sa fiscal. Then mag-aantay na lang po kami kung kailan po yung sa hearing po, Sir Rafi. At sa financial po, Sir Rafi, thank you po kasi malaking tulong na po sa amin yun. Nagpapasalamat din po kami sa PNP, sa DSWD po. At sumuko na rin po yung suspect, Sir Rafi. Sana tuloy-tuloy na po yung kaso ng kapatid ko para po makamit po namin yung hustisya nga minimithi po namin. Thank you po, Sir Rafi.